Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, at magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po, sa WOW Aksyong Balita sa Radyo at Dyaryo. Atin pong ipapakita po yung mga nakukunan po natin ng aktual. Ayan po ay kuha po ng programang WOW Aksyong Balita sa Radyo at Dyaryo. Dito po sa may Western Bikutan po ito. Matagal na pong ipinakikita natin at tinatawagan natin ng pansin si Mayor Lani Cayetano, sapagkat ito po ay perisyo Kaunting ulan, nandyan na po yan. Lubak-lubak po At tinatawagan din po natin ng pansin si Chairman Pedrito Birmas, na siyang chairman ng Western Bikutan. Yan po ang pang-araw-araw po na kapag dumarating po ang tag-ulan, yan po ang pangunahing problema dyan sa Western Bikutan. Paki-action na naman po, Mayor Cayetano. Okay, next. Ipakita natin ang mga accomplishment ng yung mga ginagawa ng Pasig Police. Ayan, pinakikita po natin yung kanilang alternative learning system sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Yan. At sama-sama po yan ng NCRPO, DILG at PNP Chief at ang police na si Colonel Celerino Sacro Jr., ang Chief of Police ng Pasig. Ipakita natin yung kanilang mga dapat ay ating pong pag-aralang mabuti yung mga ipinakikita po natin at yung mga babala po ng Pasig Police, Para din po yan sa inyong kapakanan, Yung mga programa na yan ay talagang kailangan po ng mamamayang Pilipino yan. Okay, next. Okay, next natin. Yan po, Ito po yung Refresh Act of Criminal Targeting, POGO. Nako, Yan po. At talagang sa Pasig, ipinagbabawal po yung POGO, At kaya po, bilib po tayo sa ating butihing mayor ng Pasig na si Mayor Vico Soto, sapagkat ang kampanya po niya laban po sa lahat ng mga yan kagaya ng POGO, ayaw na ayaw ng Pasig niyan, Bukod tangi lamang siya ang nakapagpalayas ng POGO, sa kanya nasasakupan. Tapos yung mga likewise, this station agreed the public to immediately report any suspicious or illegal activities regarding criminal targeting POGO. Please do not hesitate in sending complaint of suggestion to our hotlines for immediate action. Yan. Thank you At napakagaling po ng mga ibinababang mga ordinances ng Pasig, Siyempre, kasama po ang Pasig Police niyan, Eastern Police, Chief of Police ng Pasig, at saka NCRPO, at saka yung PNP Chief, Kaya humahanga po tayo sa mga ganong sitwasyon, Next. Marami pong mga inilalabas ang Pasig. Okay. At yan po ay ating pong sinusubaybayan, at ipinakikita po natin sa ating mga programa at sa ating FB page. At sundan nyo lamang po ang mga inilalabas ng Pasig Police, yung Eastern, yung CRPO,
dahil ang ating programa po ay sumusubaybay sa lahat po ng magagandang programa ng ating kapulisan, lalo po yung clearing operation na ipinagbabawal po sa bawat kalsada, no, na siyang nakakaabala sa mga taong dumadaan at motorista. Yan po ay alinsunod po doon sa memo na circular number 2024 na inilabas po -053 sa buong bansa, na inilabas po ng DILG Secretary, no, na si Binhar Abalos. No, kaya po tayo ay tumutulong po doon sa kanyang kampanya na ibinaba ni Secretary Binhar Abalos nationwide, no? Kaya po tayo, lahat po na nadadaanan natin, pasensya na po kayo hindi po ako namimersonal. Ito po ay alinsunod po sa memo o circular number 2024-053 sa buong bansa na ibinaba po ng DILG Secretary. Yan po ay ibinaba sa lahat po ng sangay ng ating pamahalaan, no? Kaya gusto ko lamang pong makatulong, hindi po para makaperisyo po sa inyo, no? Kaya tinatawagan ko po ng pansin ang DILG Secretary Binhar Abalos, sapagkat ang Pasay ay hindi po nakakatupad yan, no? Dahil ang ilalim po ng LRT Pasay sa nasasakupan po ng PCP5 Baclaran na Pasay ay sumasalubong po yung mga e-bike plus yung mga naka-terminal na biyaheng Santa Cruz, no, Maynila, na nag-U-turn po sa ilalim ng LRT. Okay lang po sana kung ang pag-ikot po nila ay hindi po bumababad. Bumababad po sila, kumukuha po ng pasahero, kaya pagdating nyo po dyan sa rotonda, buhol-buhol na po ang traffic. Sundan pa po natin at yung mga vendors na nagkalat dyan sa may Pasay, no? Sa gitna ng ilalim ng LRT, magkabila ang side dyan, left and right, no? Kaya tapos, yung mga e-bike sinasalubong pa at nakaparking doon sa nasabing gitna ng kalsada, dyan sa ilalim ng tulay, ng sakop ng PCP5 ng Pasay. O Mayor Emmy Calixto, paki-aksyonan po ito sapagkat sila pa yung matatapang, sila pa po yung matatapang kapag tinanong nyo pag tinanong nyo ay galit pa sa inyo yan, no? Ang katwiran nila, wala silang pakialam, basta makapaghanap buhay sila. Pero hindi po nila alam na talaga nakakaperisyo po sila, no? Doon sa mga motorista, yung dadaan patungo doon sa may simbahan ng Baclaran, talagang perisyo po. Sundan pa po natin yung baha magkabilaan dyan sa may Baclaran, Parañaque, no? Yan po, dire-diretso po yan mula po rotonda ng Pasay hanggang sa may Baclaran sa ilalim ng LRT, tagos po ng Quirino, no? Pagdating mo ng Quirino Baclaran, diyan naman po tumutukod sa may substation 1 ng Baclaran, Parañaque, no? Sakop po ni Mayor Olivares, At yan, nasa tabi mismo ng substation 1, nakaparking yung mga nasabing minibus, jeepney, biyaheng Sukat, Alabang, Baclaran. Plus yung mga e-bike, tri-bike na bumabiyahe po dyan, no? Plus yung napakarumi na tagiliran ng simbahan dyan sa may malapit papuntang Chowking, no? Yung looban na yan, nakatambak po dyan yung mga sirang sasakyan, mga paninda na hindi po nililinis,
no? Ano ba naman yan? Mayor Eric Olivares ng Parañaque, hindi po ba kayo umiikot man lang diyan sa nasabing nasasakupan nyo sa Baclaran? Napakarumi po ng lugar po na yan. Kaya po tayo ay nagmamalasakit, no? Doon sa ibinabang kautusan ni DILG Secretary Binhar Abalos, no? Mulit-muli po nating gigisingin ang tanggapan po ng Southern Police District na sana ay yung kalinisan, sana, no? Kasi alam ko si District Director Police Brigadier General Victor Leon Rosete ay napakagaling po niyan. Napakagaling pong opisyal niyan, no? Hindi niya siguro nakikita o napapasyalan itong nasabing tagiliran ng simbahan at saka itong presinto, Substation 1, para makita po ninyo, sir, no? Na hindi po ako nagsisinungaling. Ang ipinakita lamang po nilang na-clearing nila yung sa Quirino lamang po, sa may Rimas. Pero doon po sa tabi mismo ng presinto ng Substation 1 ay hindi po na-clearing yan. Hanggang ngayon, no? Tayo po ay umiikot dyan, no? Meron na naman po tayong video dyan sa area na yan at ang mga e-bike din, tri-bike na sumasalubong na nakaparking sa kantong-kanto ng Quirino, Baclaran at saka Mercury drugs. Di ba? Baka sabihin nyo hindi ko actual na kinukunan po yan. Personal po ang inyong lingkod na umiikot. Kapag ka ako ang nag-report, tinitiyak ko po sa inyo na ako mismo ang kumukuha ng video na yan. Hindi po ako nag-uutos sa aking mga reporter. Ako mismo, para masabi ko kung talagang totoo o hindi yung aking ipinalalabas. Di ba? Kaya po tumutulong lamang po ako doon sa ibinaba ni DILG Secretary Binhar Abalos, no? Sa buong bansa na yung kanyang kautusan na lahat ng lugar na mga sagabal dapat linisin po yan. Alinsunod doon sa memo niya, doon sa circular number 2024-053 sa buong bansa. Yan po ay binaba niya sa lahat po ng sangay ng ating pamahalaan, maging sa PNP, no? At mga barangay, no? Dapat tayo po ay sumusunod po sa kautusan ng ating DILG at ng ating PNP chief. Wala po akong personal na mga galit po sa inyo. Kung hindi, ang akin lamang po ay gusto ko lamang pong makatulong sa ibinabang circular number 2024-053 sa buong bansa ni DILG Secretary. Di ba? Katuwang po tayo ng ating kapulisan. Katuwang po tayo ng magandang alituntunin na binababa ng ating mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, no? At ang PNP ay ako bilang broadcaster publisher ng Wow Action Balita sa radyo at dyaryo, gusto ko lamang pong makatulong. Doon sa mga nakikita ko po, hindi naman po pumupunta dyan si DILG Secretary. Hindi rin po pumupunta dyan si Chairman Artes ng MMDA. Hindi rin po pumupunta dyan si Mayor Olivares. No, kung pumupunta man, hindi naman pinapansin, baliwala.
Diyan din sa Pasay, sa ilalim ng LRT, Baclaran, Pasay City, hindi rin pumupunta si Mayor Amy Calixto para tingnan yung mga nakakasagabal sa nasabing traffic. Hindi rin po pumupunta ang NCRPO dyan para lang inspeksyonin yan. Dahil may mga tauhan siya eh. May mga substation commander yan. Siyempre, uutusan niya ang chief of police. Yung chief of police, uutusan niya yung mga substation commander. Ano yun pa yung substation commander kung hindi rin lang makakasunod doon sa kautusan ng kanilang hepe. Di ba? Ditanggalin na lamang po sila kung wala silang silbi. Yan po yung sinasabi po natin na gusto lamang po natin na makatulong sa ating PNP at sa DILG, sa kampanya ng ating DILG Secretary. Di ba? Kayo, masama po ba yun sa akin? Hindi po. Hindi naman po ako ang nag-uutos niyan. Ako po ay nakita ko, yan ang problema dyan sa may Baclaran. Sa may Baclaran Parañaque. Yan din po nakita ko ang problema sa may Pasay, Baclaran. Natural, kung ano yung nakikita ng reporter, i-report po yan. Di ba? Sigundahan pa po natin yung mga kampanya ng ningaskugon ng mga MMDA na nag-ooperate sa iba't ibang lugar dito sa Kalakang, Maynila. Gaya ng ginagawa ng chief ng operation ng strike force ng MMDA si Go. Ito, yung mga pinaguhuli nyo doon sa service road patungo ng Coastal Road. Balik na naman. Balik na naman po sila. Plus yung nandoon sa may heritage na mga nakaparking. Bakit hindi po nyo tuloy-tuloy na i-operate yan? Bakit hindi po hindi pa nyo maubos yung mga yan? Plus yung mga kolorom na nakalatag lamang po dyan. Dito sa Buendia. Magkabilaan po yung parking na yan. Yung mga biyaheng MOA. Magkabilaan po yan. Diyan sa Sugo. Ng Buendia. Plus yung mga kolorom dyan sa may Buendia mismo. Sunod natin yung mga kolorom na bus. Biyaheng Novaliches, Pasay. Nadadaan po ng Macapagal Avenue. Hindi po ba nakikita ng mga MMDA po yan? Mga bulag po ba kayo? Para hindi nyo makita yung naglalakihang mga kolorom na mga bus na biyaheng Novaliches, Pasay at Macapagal? Talagang mahirap talaga yung nakikita pero ayaw namang tingnan. No? Sayang naman kasi ang kikita. Baka may kasunduan, no? Ikaw talaga, aksyong balita. Baka may kasunduan yan, wag mo ipilit yung sinasabi mo. Na kaya yan nakakadaan dyan sa nasabing Buendia, Macapagal, dahil may kasunduan. Totoo po ba yan? Na may kasunduan po ang mga MMDA, LTO, LTFRB. Kaya po yan, nakakadaan dyan. At hindi nyo po nakikita na mga kolorom po yung tumatakbo dyan. No? Plus yung mga nakaparking dyan sa Rojas Boulevard, tapat ng Heritage Hotel. No? Patungong Coastal Road. Nakaparking po yan, sa tapat ng flyover
ng Pasay at itong EDSA. Nandiyan po yan, nakaparking. Mga bulag siguro itong mga MMDA. No? Kasi hindi nila nakikita yan. Minsan lang nilang malingunan yan. O kailan sila nag-operate? May kasamang media. Hindi po yan, tingnan nyo wala pa pong nag-o-operate na mga MMDA na walang kasamang mga reporter o media. Para sikat sila. Oh, di ba? Para sikat po sila. Napapanood sila, ino-operate nila, kuno. Ha? Pagkatapos nilang i-operate, balik na kayo, alis na kami. Alis na kayo dyan. Darating na si kami. Ihanda nyo na lang yung mga kasunduan natin, para tuloy-tuloy ang wag nyo sabihin wala. Ay bakit hindi nyo nakikita at hindi nyo hulihin lahat yan? Plus yun nasa loob mismo ng service road ng Rojas Boulevard, tapat ng Heritage. Ba't hindi nyo hulihin yung mga kolorum na yan? Plus dito sa may Paranaque, dito sa may tabi ng Max, Rimas, tapat ng mga MMDA, outpost ng MMDA. Panay kolorum yan nandyan Ano ba yan? Hindi po ba nakikita yan ng inyong mga tauhan? Attorney Artes ng MMDA. Kung hindi po ninyo makikita yan, patuloy po ang operation ng mga kolorum, UB Express, band, biyaheng coastal, Cavite, at sa iba't ibang lugar, plus doon sa EDSA. Panay mayroong MMDA po dyan na naka-assign. Mga nagbubulag-bulagan. Buti pa nung panahon na mayroong yung mga local police. Ngayon wala na Wala na pong talagang tiga-district na nag-o-operate dyan sa nasabing mga illegal terminal na yan Noon nga ako sapagkat pagka nireklamo mo at ayaw umaksyon, yung local, titirahin ng district, yari kayo. Di ba? Nagtataka tayo ngayon Ang function lamang ng traffic police ngayon, yung aksidente. At ang nag-o-operate sa buong Metro Manila, aywan ko kung sa Maynila, nakakapag-operate ang traffic police. Hindi. Sa Pasay, ganun din po. Hindi. Sa Paranaque, hindi rin po. Ang may hawak po ng TPMO dyan, retired major sa Paranaque. Bulag at bingid din po yun. Idagdag pa po natin yung nasabing admin secretary. Bingi rin po yun. Kahit nakausap na po ng inyong lingkod yun, oo lang ng oo, hindi rin po ipaparating kay Mayor Eric Olivares yun. Di ba? Ikaw ba naman, ikaw na ordinaryong media, pupuntahan mo pa si Mayor na iparating mo na sa admin bago ka makapunta roon sa Mayor office dadaan ka sa admin o anong kailangan mo, pwede ba ma-interview? Wala po wala si Mayor ano po ba yung topic? At tungkol doon sa traffic, sige po, ano po ba yung sa traffic? Sige, at ipaparating po natin kay Mayor. Alam mo, ilang taon na po yung pinaparating natin sa tanggapan ni Mayor. 2024 na po. Matatapos na po ang 2024
Mag-2025 na, hindi pa rin po naaaksyonan yung nasabing illegal parking dyan sa Quirino, Substation 1 ng Baclaran, Parañaque. Plus, itong nasabing Baclaran, Pasay, Substation 5, no? Diyan din po ang pangunahing problema, araw-araw at gabi. Problema po yung nasabing mga illegal parking na yan ng mga jeep, e-bike, tri-bike, at kung ano-ano pa, mga vendors, no? Yan po ang pangunahing problema. Kaya ako sabi ko nga dapat lahat ng mga nandyan, kung hindi rin lang kayang pasunurin ni DILG Secretary Benar Abalos, umalis na po kayo dyan. Kasi hindi po sinusunod yung ibinaba nyo pong memo o circular number 2024-053 sa buong bansa. DILG Secretary, ano ba yan? Gumising ka naman. Paminsan-minsan umalis ka dyan sa upuan mo at puntahan mo kung saan yung mga matitinding trapiko. Unahin nyo po dito sa may Pasay, Parañaque. Yan po ang pangunahing problema. Plus yun doon sa may Buendia. Nako, kaya yabang pa ng mga starter dyan. Kaya yabang pa ng mga driver dyan. No? Sa gitna mismo nakaparking. Pag bumusina ka, galit pa, lilingunin ka, mumurahin ka, baka paluin ka pa ng tubo sa ulo O kung nag-iisa ka lang, wala ka. Diba? Kaya wala po nagagawa ang DILG Secretary. Inuuna nyo yung mayor ng Banban Inuuna nyo yung mga pugo Unahin nyo muna yung ibang lugar. Banban lang ang Cagayan. At saka yung Davao. Ang daming pugo po sa Cavite. Yun po, bakit hindi nyo tirahin ng tirahin yan? Kayong mga congressman, senador, sa Cavite, dami. Pinakamalaki at pinakamalawak. Andyan po ang mga pugo. Kung talagang ayaw nyo ng pugo, pirmahan nyo. Kayong mga senador, papirmahan nyo sa presidente. Paano kung ayaw? Sino ang protector? Sino ngayon ang itutuga nyo? Kung sino-sino. Siyempre, lahat kayo tatanggi. Kagaya ng sinasabi nga, si Lito Lapid, ang sinasabing pinuno doon ng pugo at nakakaalam. Di ba? Ilang ektarya po yon. Plus yung kay Pineda na ang itinuturo si Pineda, yung pala hindi, yung mayor. Di ba? Ganyan Kaya ngayon, ang panahon ngayon walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta ang mga nasa Malacanang natin ngayon yata Dahil kahit anong panawagan po ng taong bayan, kagaya na lamang po ng sunod-sunod na problema sa West Philippine Sea, idagdag pa po natin yung mga pinayagan ni BBM, BBM na lagyan ng mga tambakan ng mga kagamitan o armament ng mga sundalo ng US sa iba't ibang lugar. Nakita nyo? Tapos sasabihin nyo, okay lang? Okay lang po ba yan? Na kayo kaya nagagalit ang China? Wala naman po tayong magagawa dyan Hindi po against ang programang ito sa China. Hindi rin po ako against dyan sa US. Yung ginagawa po ng mga nakapaligid po sa inyo,
Presidente, BBM, aba, isipin nyo pong mabuti. Wala pong nananalo sa gera. Wala po. Hindi po kayo tutulungan, ng nasabing mga Amerikano na yan. Isasalang lamang po tayo niyan sa gera. Pero pagdating ng naglabanan na, aba, siyempre, bahala ang Pilipino. Hindi ko laban yan. Negosyo lang ang akin. Siyempre, bibigyan ka ng bibigyan ng mga armas niyan. Para bumili kayo ng bumili. Negosyo nila yan eh. Diba? Kagaya ng Ukraine, pinabayaan nila. Binuyo nila ng binuyo. Nung nandun na, tinulungan ba nila? Hindi. Yung unang digmaan, yung pangalawang digmaan sa Pilipinas, wala pong itinulong ang Amerikano. Katiting lang, binuyo lamang po ang Pilipino. At wala pong natanggap na biyaya ang mga USAP, yung Philippine Scout na nagmarcha. Kasama po ang magulang ko dyan. Pero wala pong naidulot na maganda. Wala po silang naitulong doon sa mga anak ng mga USAP na naggerilya. Ano natanggap ng buong pamilya? Wala. Pagkatapos ngayon, bubuyuin na naman si BBM, nagpapabuyo naman yung mga nakapaligid sa kanya. Aba, pag-isip-isipan mo. Magtrabaho po kayo ng tama. Hindi pa na ipagkakapirahan ang pinag-iisipan ng mga senador at saka congressman. At saka yung mga nasa Malacanang. Kayo po ay nailagay dyan dahil sa taong bayan. Taong bayan din po, pag nainis na po sa inyo, ang taong bayan at hindi na nakakapagpigil, aba, masahol ka pa sa ama mo pag nagkataon. Biruin mo, yung ama mo ayaw ng gera eh. Hindi nyo pa inabot ang nasabing digmaan na yan. Kaya marami po ang na-damage niyan. Marami nasaktan, marami nagahasa, maraming namatay. Mga inosenteng tao, bakit papayag tayo na udyukan ng mga tiga-US, yung mga nasa Malacanang? Di sila na lang. Ang pagkakaalam ko yung iba nga na mga opisyal ng Malacanang nasa ibang bansa na, di umano, ang mga pamilya isinecured na. Aywan ko kung totoo. Kung totoo rin ang sinasabi ni Senador Jaime Marcos na yung gagamitin hindi naman mga sundalo at hindi kayang salagin ng mga ipinamimigay ng mga US na yan. Yung racket. Aywan, kung totoo yung sinasabi niya, siguro hindi naman siguro magsisinungaling yan dahil yun ang balita Siya mismo ang nagsabi niyan. Totoo naman kung ilan yung nakalagay sa Cagayan, Zambales, Olongapo, Santa Ana, kung saan-saan, Palawan. Nako, kawawa po tayong mga Pilipino. Habang maaga pa po, mag-isip-isip po tayo, no? Kung ilalaglag din po tayo at kung isasalang po tayo sa digmaan ng mga nakaupo dyan sa Malacanang at ng Congress at Senador, idemanda na po natin yan. Marami po tayo magagaling na abogado. Bakit hindi pa po sampahan ng demanda yan?
O kaya ibaba sa Malacanang yan. Kaysa naman po ang taong bayan na magsaper. Wag po tayong pumayag ng digmaan. Wala po tayong panalo dyan. Kahit pa bumili po kayo ng bumili ng mga armament na gamit ng ating kapulisan at sundalo, talo pa rin po tayo kapag pinaputok ang misil na walang nakakaalam kung ano ang gagawin natin. Sila, nakahanda sila, alam nila kung kailan niya mangyayari. Tayong mga ordinaryong tao, alam po ba natin yan? Panay kayo rally. Ayaw nyo naman na pumunta ng Malacanang. Di ba? Doon kayo mag-rally sa Malacanang. Yung galing ng ibang bansa, bumaba na po rito habang maaga pa. Rally kayo ng rally, wala namang mangyari sa rally ninyo. Di ba? Nag-rally kayo sa Bulacan. Sa Davao, Iloilo, kung saan-saan, Hong Kong. Ano nangyari? Wala pa rin hanggang ngayon. Ang dami po magagaling na abogado. Sampahan nyo na po ng demanda. Di ba? Pwede naman sampahan ng kaso kung talagang wala ng kapasidad ang mga nanunungkulan, pwede na po ninyong idemanda. Demanda nyo na po. Kagaya nung mga ginawa kay Pastor Kibuloy. Overkill, sinasabi po ni Senador Robin Padilla. Totoo naman po Wala pong kahit na yung po, rebelde po ba yun? Yun nangyari po sa West Philippines naputulan ng daliri, marami nasaktan, inagaw ang armas. Yun po, bakit hindi nyo ipadala roon yung ilang batalyon? Para makita nyo. Hindi, ang pinagpapadala nyo yung wala naman kamuang-muang sa digmaan o kaya yung terorismo. Isang tao lamang po yung huhulihin Marami po tayong magagaling na mga PNP, militar, para hulihin yan kung talagang gusto po ninyong hulihin. Maliban na lamang kung ayaw ninyo. Pinalalabas lamang ninyo na lumalaban. Wala nga lumalaban Mga bata na nagsisimba, nasaktan. Na trauma. Yan ang mabigat. No? Kasi wala pong nangyayari po sa atin kung hindi yung mga ganyang ginagawa po ng mga kapulisan natin at militar. Ngayon, marami po tayong mga general. Alam nyo naman po yan kung bakit nagkakaroon ng paghahanda at marami mga sundalo ng US dito sa Pilipinas na. Bakit pumapayag po tayo, kayong mga general ng Pilipinas? Ang tatalino po ninyo. Nag-aral po kayo. Sana po, gumising na po kayo. Bago mahuli ang lahat. Kayo lamang po ang aming pag-asa na hindi matuloy yung nasabing digmaan. Dahil kung nagkakaroon na ng pag-aambayan sa West Philippines kung saan-saan, mayroon ng mga nakakatakot po. Paano yung hindi naman po talaga nakaranas ng ganyan? Kahit na nakaranas,
tiyak na ayaw din niya ng digmaan. Kasi madadamay din ang pamilya niya eh. Kahit siya masasaktan. Wala pong matigas sa digmaan. Lahat po tayo talo. Pero may paraan po eh. No? Ang nakakaalam ng paraan yan, ang ating mga kapulisan, yung mga opisyal po ng ating PNP at saka militar, sila lamang po ang pwedeng gumabay sa mga sibilyan para wag po dumating ang kinatatakutan ng bayan. Di ba? Sana kayo na po ang manguna. Naggumit nga sa kalsada para maalis na po yung mga talamak dyan sa Malacanang na hindi ka nais-nais yung mga ginagawa po nila, maging yung mga senador at congressman na wala pong ginagawa kung hindi ang pagtuunan ng pansin yung mga PNP. Hindi naman po nila trabaho yan. Mag-imbestiga. Dapat kung talagang imbestigahan nila, imbestigahan nila isang araw, 2 araw, tapos isang pa na sa korte. Para na sa ganon, hindi naman yung masyadong binabalasubas po yung ating mga kapulisan at militar, maging yung mga opisyal na gusto nyo imbestigahan dyan sa Senado at Congress, ay hindi naman po kayo dapat ang nag-iimbestiga niyan. Kayo po ay dapat gumagawa lamang po kayo ng batas. Ang mga tikapagpatupad po ng batas ay yung mga alagad ng batas. Hindi po kayo ang dapat nag-iimbestiga niyan. Ang korte po ang may karapatan. Hindi po ang ginagawa po ninyo, pati sa ayuda, kayo na rin. Pupunta kayo ron. Pati bigas. Pangalan ni Romualdez. Grabe kayo. Mga ayuda, kung saan-saan kayo pupunta. Kayo-kayo na po na pumupunta. Hindi na po DSWD. Dapat DSWD ang namimigay niyan. Hindi po kayo. Kayong mga senador at congressman, wala kayong karapatan na kayo ang mamigay niyan. Ginagamit nyo para sa pansarili nyong kapakanan. O para bumango po kayo. Para manalo po kayo ngayong eleksyon. Siniswerte kayo kung mananalo pa po kayo. Ngayon, kagaya niyan, pati bigas laon. Naku, di ba? Sabi nga ni, alam mo, mahanga tayo kay Ted Filon. Napakagaling po niya, magbusisi. Yung laon sa kanila, hindi po nila kinakain yan. Laon nga. Kumbaga yan ay nakatambak. Ewan ko kung makakain pa. Tapos lalagay nyo, Romualdez. Kapal na mukha mo. Kala mo, pera mo yung pinambibili ng bigas. Di ba? Mula nung kayo ang naupo, nagkalat na po ang mga droga sa buong Pilipinas. Ano yan? Kabi-kabilaan po ang patayan. Ano yan? Diyos ko day. Maawa kayo sa taong bayan na umaasa sa inyo na kayo bilang ama namin natutugon doon sa aming pangangailangan. No? Sinasabi nyo, pinangako nyo na 25 lamang ang magiging presyo ng bigas. Sana? Mga lintik kayo. Panay kayo pangako. Pero pag nanalo, napapako. Kaya tayo ngayon, ako panawagan ko sa lahat po ng mga butante, mga senior citizen, hindi naman tayo nakikinabang Nakikinabang ba tayo? Hindi Ako senior citizen. Pagka nagpunta sa ospital, lahat may bayad. Hihingi ka ng damot. Pinakamura. Yung Anlodipine. Yun, mayroon. Pero pagdating nung mahal at laboratorio, x-ray, wala po.
bawal pa kumuha ng camera para may ebidensya sana. O ano? Di ba? Nakalagay dyan sa inyong bawal kumuha ng mga video. Bakit? Kasi nagtatago kayo ng kung ano-ano. O, kita nyo, yung mga anomalyan nangyayari ngayon sa Maynila na ibinulgar ng babae, ayaw nyong gamutin yung kanyang anak. 2 oras na sila. Sumuso ka na. Ha? Pasintabi po sa mga kumakain. Ha? Sumuso ka na ang kanyang anak. O ano? May nagawa kayo doon sa pagwawala ng nanay? Paano? Siyempre, kahit naman sino anak niya yun magwawala talaga yun. O kaya dapat, yung mga doktor at saka yung head o direktor ng ospital, huwag nyo ipagbawal kumuha para may ebidensya po. Yung mga tao, dapat talagang kunang kayo kasi mga tamad kayo. Karamihan sa inyo, mga inutil, yung mga nasa ospital. Hihingi ng gamot, sasabihin nyo, ay wala kami yan Lalo pag sinabi mo, ma'am, senior ho ako. Magkano po ba yan? Ay wala kaming gamot niyan Ganito po pala ang style niyan. Kailangan, pagpupunta po kayo sa Mercury ng ospital o magbabayad po kayo, huwag nyo sasabihin senior kayo. Lalo kung hihingi po kayo ng gamot. Tandaan nyo po yan. Pag senior po kayo, huwag nyo muna sasabihin, ma'am, mayroon po kayong gamot na ganito. O pag sinabi niyang mayroon, sige po. Pag binigay na sa inyo, tsaka nyo ipakita yung ID ninyo ng senior para mabulaga sila. Alam nyo ako, minsan, pinilit ko. Sabi ko, ma'am, meron po kayo nito? Meron. Nung sabihin ko, senior po ako Ay, wala pala. Sabay bawi. Kasi, yung mga senior, yung mga ospital, wala pong pakinabang ang mga senior. Ang ospital sa mga senior. Alam nyo kung bakit? Siyempre, libre yan Yun ang pinakamabigat na sinasabi ng ating batas na kapag senior, libre lahat. Tama, libre sa salita. Sa gawa, wala. Diba? Lahat halos ng mga mayor, congressman, senador na nagsasabi na, oy, may mga gamot tayo dyan. Oy, may gamot tayo dyan. Libre kayong lahat. Hanggang mamatay kayo, libre kayo. Pagdating mo sa ospital, manigas ka. Kung intindihin ka, pag sinabi mo senior ka, bumili ka sa labas, walang gamot dito. Ganyan. Pag pumasok po kayo ng ospital, pabibilhin agad kayo ng gamot. Hindi pa nga natitingnan yung pasyente. Bili ho kayo. Anong nangyari dyan? High blood po. Bumili muna kayo ng gamot doon sa labas. Re-resetahan kayo. Tapos, pagka sige, lalaboratorio yan. Bumili ka muna ng ganon. Maraming reseta. Yan ang pinag-aralan ng mga doktor diyan sa mga ospital. Lalo pagka alam nila libre ka, nako, todas ka. Butas ang bulsa mo. Pati utak mo, mauubos sa kakaisip. Sabi nila libre. Di ba? Tapos magpapa-x-ray ka, wala. Magpapalaboratory, ay wala sir wala kaming laboratorio rito. Sa labas meron. Paano kung ordinaryo tayong mamamayan na umaasa lamang sa tulong ng gobyerno? Umaasa lamang doon sa sinasabi ng mga congressman na yan, na mga sinungaling,
na wala po kayong iintindihin. Ha? Permado na po ito ni Presidente. Lahat ng ospital, libre ang mga senior. Sa salita lamang po yun. Sa gawa, meron? Wala. Ngayon lamang po yung memorandum ni DILG, hindi nga sinusunod Sa Maynila ba sinunod yan? Hindi. Diba? May nagawa ba? Wala. Maniniwala po ako kung yung binaba na order na yan ay sinusunod ng ating mga kapulisan o ng ating mga mayor, barangay captain. Hindi Ang Pasig lamang yata ang nakasunod Kaya bilib po tayo kay Colonel Sacro at saka kay Mayor Vico Soto. Sir, saludo po tayo. Ha? Kayo lamang po ang nakasunod. Yung oplang kalinisan nyo, kaayusan, dyan sa Pasig. 6 na ordinansa po mula pa nung May. Kanila pong ipinasayan. Sa Pasig. Bawalan pogo. Todas ka na. Ikaw na tumakbong vice mayor dati na ang protector mo, mga pogo. Ngayon, todas ka na, wala ka ng pogo. Wala ka ng protector. Wala ka ng mahingian na suporta. Di ba? Tapos ngayon, tatakbo ka na naman. Buti na lang, tinanggal ni Mayor Vico yung pugo. Wala ka na ngayon. Manghiram ka, mangutang ka, ng ilang milyon para makatakbo ka. Di ba? Ganyan Kaya po tayo, ngayon darating na eleksyon, piliin na po natin ang ating iboboto. Alam nyo, iisa lamang po ang nakita ko na talagang kapag pumunta ka ng ospital, doon sa may malasakit center, doon, punta ka. Wala ka talagang babayaran. Doon sa Pasig, doon ka sa RMC pumunta dahil may malasakit center. Kapag may malasakit center, nakakatiyak ka. Maganda ang ngiti mo pag uwi mo. Pero pag walang malasakit center, pag uwi mo, ubos ang buhok mo. Ubos ang pera mo. Ubos lahat ang luha mo. Sa kakaisip kung saan ka kukuha ng pambili ng gamot mo. Di ba? Ganyan po. Ganyan po ang ating mga ospital. Ganyan po ang ating mga senador. Panay, karamihan sa kanila, inutil. Ang pagtuunan po ninyo ng pansin, hindi po yung mga pugo na yan. Ang pagtuunan nyo ng pansin, kung ano ang maitutulong nyo sa taong bayan. Huwag yung bigay kayo, yun ang bigay ng ayuda. Ang isipin po ninyo, para makapagtrabaho sila, meron nga bakante. College level naman ang ginahanap. Sasabihin nyo, dito, mayroong ngayon recruit ng mga worker. Ito ang mga requirements. Naku, pag nakita mo, kailangan doktor. Kailangan civil service ka. Kailangan ganito. Tapos may age limit pa. Di ba? Nakakatakot po iyang mga pinagagawa nyo. Alam nyo kung bakit? Wala nang tumapat na trabaho doon sa mga mahihirap na wala pong pinag-aralan. Dapat ang pag-aralan ng mga senador at congressman na para mabigyan ng mga trabaho, yung mga talagang walang pinag-aralan. Itapat po nila. Ano ba pinag-aralan mo? Eto po grade 6 lamang po ako. Dito ka. Ikaw, ano pinag-aralan mo? High school lang po ako sige, dito ka. Eto, magiging trabaho mo. Kung ganon, nako, ang saya. Hindi nyo kailangan magbigay ng mga ayuda. Mga hinayupak kayo. Kaya nyo gustong-gusto magbigay ng ayuda
Oy, sabi ni RB, may kasunduan daw dyan. May kita daw dyan, di umano. Totoo po ba yon sa mga congressman at saka senador? Nagtatanong lang po Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. O sa mga district director, ako po ay tumutulong lamang Tumutulong lamang po para lumuwag po ang kalsada diyan sa may Baclaran, Parañaque, diyan sa Substation 1. At saka dito sa Substation 5 ng Pasay, Baclaran. Pakilinis naman po yung area na yan dahil talagang yan ay sagabal ang mga naka-illegal parking na yan. No? Yan po ang ating panawagan. Huwag po kayong magdaramdam sa akin sapagkat makulit talaga ang mga reporter. Habang kayo ay hindi nakakatupad doon sa mga sinumpaan yung tungkulin, siyempre kukulitin kayo. Kaya wag po kayo mag-iinanakit. Trabaho nyo po yan Trabaho namin ang magparating sa inyo. Hindi po namin trabaho kami ang mag-operate niyan. Kayo po ang dapat magtrabaho niyan dahil kayo po ang mga opisyal ng gobyerno. Kami po ay tigapagparating lamang ng aming mga nakikita. Kaya bato-bato sa langit, wag po kayong mga magagalit sa akin, General Rosete, sa lahat po ng mga nasasakupan ninyo, wag po kayong magagalit sa programang ito. Dahil ako talagang lehitimong kinukunan ko po yan ng aking video. Kaya pasensya na po kayo. Kaya saludo tayo doon sa talagang tumutupad sa ibinabang circular number 2024-053 sa buong bansa ni DILG Secretary, ang Pasig. Kay Colonel Sacro. Sir, saludo po ako sa inyo. Mayor Bico, saludo po ako sa inyo. Pero sa ibang lugar, sa Parañaque, hindi po ako sumasaludo sa inyo. Ang dumi po ng gilid ng Baclaran. Ang dumi po ng Substation 1. Salasalabat po ang mga sasakyan. One way, ginagawa po. One way po yun, double parking. Hanggang tayo ay nagsasalita lamang. Pero wag po kayong magagalit sa akin. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo kung kayo po ay natutumbok ng aking programa. O Pasay, General Rosete, Sir, ang Substation 5 at saka Substation 1, sana po ay malinis po yung LRT dahil mabuhay linyan. Kayo naman, MMDA, yung nasabing mga kolorom, dyan sa Rimas, Baclaran, Parañaque, sa may Buendia, Pasay, yan, dami dyan, EDSA, daming mga kolorom dyan. Huwag nyo sabihin mga bulag po kayo. Wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig at nanonood sa ating programang Wow Aksyon Balita sa radyo at dyaryo. Sa mga tatakbo ngayon, sana po manala ko yan lahat, no? Lalo yung mga magnanakaw, yung mga kurap, mga mahilig mag-tongpats, manalo po sana kayong muli ngayong 2025 at saka 2028. Eleksyon. Mabuhay po kayo hanggang sa Friday. Same time, same day, no? Maraming salamat. Bye-bye.